ako kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng tsa sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis magaling pa. pa sila. Kain na tayo. Kayahin Yun ang na yun. disenyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Steak. Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perpekto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang umada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing. Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling!
Magaling na trabaho, Lola. Ngayon kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda. Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga Ito'y granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ay, ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perfecto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane. At mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita.
Isulat ang pangalan. Ito ay magiging masaya at talagang kawili-wili. Bakit kaya marami ang may masasarap na mga paborito? Isa lang ang Twix bar ko. Sana masarap ito. Tingnan mo kung saan mo tinatapon ang basura. At ano ang gagawin mo, na? Tumigil ka sa pag-iyak na parang babae. Sa tingin ko kaya kong hatiin ang candy na ito sa ilang iba't ibang bahagi. Matutulungan ako ng lagaring ito. Ay, tanggalin mo yan sa akin. Oo, huwag mo kaming hawakan. Hindi ko naman gagawin. Ang lagaring ito ay para sa aking mga candy bar. Wala itong kinalaman sa... yung ginamay sa'yo. Meron pa rin sa... Natatakot ako! Natatakot! Kakot, isa lang tong Twix. At bawat momo ay mahalaga. Ang sarap! Matagal na mula nung huli akong kumain ng Twix. Parang kamangha-mangha. Ako naman ang kakain ng tsokolate. Pero una, kailangan kong itapon ang mga pambalot ng candy. Ngayon, pwede ko nang kainin ang mga tsokolate. Wow! Gutom yan. Talaga bang masarap ang Twix? Oo nga. Alam mo kung anong bagay sa tsokolate? Gatas. Aba! Bakit lahat ay nagtatapon ng mga bagay sa akin? Wala kang ideya kung gaano ito Ito ay kasarap. chocolate. Maglagay ng gatas at tsokolate bar. Ang daming tsokolate. Astig. Ang galing. Ano ang tinitingnan mo? John, dapat ka nang kumain. May naisip ako mas magandang ideya. Nakakabagot ang kumain lang ng tsokolate. Mas masaya ang magtayo ng malaking tore gamit ang mga ito. Perpekto ang Nutella para sa pagtatayo. Pakiusap. Wow, John, tunay kang taga-buo. At nako, kasi ako'y isang sobrang galing namin sa pagbuo ng mga bagay. At magaling silang kumain ng mga bagay na ginawa ng mga lalaki. Teka. Ano ang ginagawa mo? Winston, nanginginig ka. Pasensya na, John! Talagang masarap ang tsokolate! Ayos lang. Ang helmet ko Ilan ang chips meron? Marami. O hindi. Marami kang chips, pero ako ay may maliit na chip lang. Kailangan ko ng magnifying glass para makita ito. Mukhang napakasarap. Sa tingin ko ay napakaliit. John, ikaw na. Sa wakas, talagang nakakuha ako ng... Ano? Si kinunuwastig kitra na chips and guys. Hadaw, tumababeksin. Kakailanganin ko ng kaunting dagdag na tulong. Ayan na. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano kumain ng chips. Alley-oop! Parang lasa niyan. Kaya mabuti, pero... Well, ngayon ay maaari ko nang kainin ang aking mga goodie. Aray, sobra na. Masakit na ang ulo ko. Wala na akong magagawa. Napakasarap kasi ng mga chichirya na ito. Uy. Well, maliligtas ako ng helmet ko. Anong problema? Pero ngayon, gusto kong turuan siya ng leksyon. Sirain natin ang kastilyo ng potato chip gamit ang kotse. Ang sarap, pero ang sakit, oh.
Oh, Emma, malas ka sa candy. Maraming salamat, Ginong Obvious. Hindi ko na kailangan na sabihin mo pa sa akin yan. Pero hindi pa rin lahat ay talo. Kaya kong palakihin ang kahit pinakamaliit na candy sa harap ng iyong mga mata gamit ang modernong teknolohiya. Halimbawa, isang iPhone. Wow! Hindi ko akalain na posible yan. Siyempre posible. At talagang masarap. John, ikaw na. Salamat. Ikinin ko lahat sa duwag candy nuts sa isang kainan. Handa ka na ba? Oo, handa na kami. Pero sa tingin ko, hindi ka pa. Hoy, pero may mas maraming candy sa mesa. Huwag mo nang galawin. Hindi yung mga Skittles mo. Akin lang iyan. Hindi pwede. Hindi. Pero hindi ko madesisyonan kung aling kulay ang uunahin ko. Sa tingin ko, lulutasin ko ang isyong iyan sa pamamagitan ng pabunot. Alin sa mga candy ang mauuna? Yung verde. At pagkatapos ay kakainin ko ang lahat. Gusto ko ng lottery. Baka magbigay ito sa akin ng something din. Cool. Ano itong malaking candy? Yasmin. At may mas maraming candy sa loob. Ang galing. Magic Lottery. Gusto ko rin yan. Pwede ba? John, pwede mo rin ba akong bigyan ng candy? Nandito na ako. Siyempre. Mabait akong tao. Ibabahagi ko sa lahat. Ano? Muli, lahat ay maswerte maliban sa akin. Nakakuha lang ako ng isang gummy eye. John, anong pinagtatawanan mo? Isa lang ito, pero masarap pa rin. halika na! Sa tingin ko, nabigyan ako ni Emma ng ideya para sa prank. Ano? Tingnan mo ang ginawa ko. Nakakatakot Ngayon talaga! wala na akong Gawin mo mata. yan para sa akin! Lumayo ka sa akin! Ano? Oh! Tulong! Ako! Kaya kits, Oh, ang Emma. galing. Ngayon ay Dahil- nadurus na ang ibang tao. Anong cereal ito? Saan ang galing ang mata na ito? Masarap na cereal. Salamat. Tapos ng kakilakilabot na biro na yon, isang masarap na gummy ang kailangan ko. Sang-ayon, hindi ko rin matatanggihan ang masarap na gummies. Astig. Diyan, ano pang hinihintay mo? Wala. Ang sa akin lang ay meron akong lakas ng loob. Hindi tulad mo. Lasa. Masarap ang mga mata na ito. Bakit hindi mo ibahagi sa akin? Magkaibigan tayo. Ako, mga babae, huwag kayong mag-away. Hindi ko bibigyan ng sino man sa inyo ng kahit ano. Oh, teka, anong nangyayari? Ano? Nakakakita na ako ng maayos ngayon, John, ang mata ng tao. Teka, anong nangyari? Hindi at siranong. Lurin ni Lola ang lahat para sa'yo. Madali lang. Wow, Lola. Kailan ka nagkaroon ng oras para masahin na ang masa? Dumarating ang karanasan sa mga taong matagal nang nagpa-practice. Mayroon akong espesyal na mold para putulin sila mula sa masa. At para sa pagprito, maglalagay ako ng mas maraming langis para lumabas na makatas sa loob at malutong sa labas ang donut. Iniisip ko kung magagawa ko rin ito. Ano ba ang komplikado dito? Kumuha ka ng hulmahan at gupitin ang masa. Naku, Iyon lang. anak, mag-iingat ka. Natatakot ang lola mo. Kailangan mo bang kunin ang langis, tama?
At tandaan na kailangan kong magbuhos pa. Dahil marami na akong nabuhos, kailangan nating buksan ang apoy. Gagawa ako ng mahusay na donuts. Tara na! Oh, anong nangyayari? Oh, tulungan niyo ako! Grabe ang usok! Ang kusinang ito ay hindi lugar. Halos dose na ako at kaya kong hawakan ang usok. Heto, kunin mo. Ayan na. Oh, kailangan kong patayin ito. Sa tingin ko ayos lang ito, pero kung ano ang nangyari sa mga donut ko, hindi ito maganda. Kailangan nating itapon ang mga ito. Oh, ano ang komplikado dito? Hindi ko maintindihan. Ihanda mo na ang lahat. Masarap ang donuts, Robbie. At bilang palaman, magdadagdag ako ng sarsa ng strawberry at ngayon kailangan nating isawsaw ang donut sa icing. Naghanda na ako nito ng maaga at ngayon ang huling mga detalye. Lumabas itong maayos. Hindi magagawa ni Lola na kasing ganda, pero sino ang nagsabi na hindi magtatagumpay si Lola? Alam ko ang sikreto ng masarap na donut. Asukal na pulbos ito. Ano ang gagawin ko? At wala nang ibang produkto maliban sa keso na ito? Mukhang may magandang ideya ako. Ang keso ay parang hibla rin katulad ng masa, kaya gagawa ako ng cheese donuts mula rito. Ayan na, magdagdag ako ng konting dinurog na chips, kuha na ng chips. Ha! Anong nangyayari? Lintik pa ito? Hindi! Apo mo lang ang nagloloko! Kumalma ka! Hindi ako nagloloko! Nagluluto ako para sa Baby Gloria. Kaya, pwede ko nang iikot ang donut dito. Mukhang maganda ito, pero parang may kulang. Alam ko na! Para maging mas masarap ang donut, kailangan mo itong iprito ng maayos. At mas mabuti na doon mismo sa kalan ng walang kawali, dahil mas masaya iyon. Jane, hanggang saan mo kayang magpakasasa? Aling putahe kaya ang mananalo sa unang round? Siguro ang homemade donuts mula kay Lola? Or donuts at frosting mula sa chef? O marahil ang cheese tray mula kay Ate Jane? Namamangha ang mga mata ko. Ang gandang mga kulay rosas na donut. Oh, masarap. May paborito kong palaman na strawberry. Mukha silang normal. At ang lasa? Regular din. Hindi ako na-impress. Wow! Ang kakaibang donut. Kailangan natin subukan ito. Ang keso na ito, humahaba at natutunaw sa iyong bibig. Napakaganda, pero alin ang dapat kong piliin? Sige, pag-isipan natin. Okay, strawberry donuts. Kumuha ka ng isa. At ngayon gusto kong kumain ng salad. Gusto mo ng salad? Caesar salad ito, ang pinakasikat na salad. Kaya kong gawin yan. Ngayon, hihiwain ko ang lahat sa maliliit na piraso. Oh, nako. Tumigil ka sa pag-asta ng ganyan, iha. Sa kusina, kailangan maging maingat, lalo na kapag may hawak na kutsilyo. Kailangan maingat na hiwain ang mga gulay at maayos na ayusin. At ang manok? Masarap na manok. Kailangan natin itong idagdag sa mga gulay. Hindi ko sasabihin yan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng magandang self-serving. At para dito, ilalagay ko ang isang bungkos ng gulay sa blender. Ngayon, magdadagdag ako ng kaunting tubig at haluin natin ito. Green porridge? Hindi ito porridge, Jane. Ito ay Thai cuisine. Ang nagresultang halo ay dapat agad palamigin para maging jelly at ilagay ito sa plato. Gawin natin. Wow! Nakaka-interest yan. Oo, ma'am. Pero ngayon, pwede mo nang idagdag ang mga gulay sa ulam at hiwain ng breast fillet. Pero hindi lang iyon. Isang maliit na bote ng langis. Kasi, ang kagandahan ay nasa mga detalye. Oh, sino ang sumisira sa ulam ko? Sirain ang isang ulam gamit... Sinabi mo? Tama, Jane? Lola, pero paano naman ako? Wala akong oras para hiwain ng mga gulay. Jane, nanggugulo anong ka na naman. katakutan? Para itong bundok ng mga tira-tira. Para itong punto ng digital na pagkamatay. hindi sila nananalo. Kailangan nating makaisip ng paraan. Gagawa ko ng salad, Gloria. At hindi mo kailangan maggupit ng kahit ano. Sapat na ang pagdurog nito sa maliliit na piraso. At jelly ice at marshmallows. Gusto kong magdagdag ng mas maraming marshmallows. Eh, yun na. Oh, ang gaganda at ang sarap ng mga putahe na nagawa ng ating mga kalahok. Pero magugustuhan kaya ito ni Gloria? Malalaman natin ngayon. At sisimulan ko sa... itong berdeng jelly na ito. Nakakatawa. Susubukan ko ito. Anong gulo? Hindi, ayaw ko itong salad. At itong salad ay mukhang normal. Simpleng salad, simpleng lasa. Walang espesyal.
Okay, magpatuloy na tayo. Wow, ang galing! Isang marmalade gum jelly salad ito. Ang sarap. Talagang gusto ko ito. Pinipili ko ito bilang panalo. Oo, gusto ko ito. Yehey! Alam ko na. Bigyan mo ako ng high five. Halimbawa, Gusto kong kumain ng pritong itlog. Kahit ang kapatid mong babae ay kaya itong Ilagay gawin. ang mantikilya at painitin ang kawali. Lola, bigyan mo rin ako? Magiging boring ito? Bakit konti lang ang lumalabas na langis? Yayanigin ko ang bote? Hindi, sa tingin ko nabasag ko ito. Oh, Jane. Wag! Sige, Lola, pwede nang magsimula sa pagluluto. Magbabasag ako ng 2 itlog ng ganito at babasagin ko na. Ay, ang gulo ko talaga. Wala nang nagluluto ng itlog ng ganito. Ganito ang gagawin ko. Una, iinitin ko ang cream. Magdadagdag ako ng balat ng kahel, isang sikretong sangkap para dito. Sa tulong nito, magiging katulad ng mga nasa pinakamahusay na mga restaurant ng putahe. At ngayon, hihiwain ko ang mga peaches at ilalagay ang espesyal na sangkap ng molecular cuisine sa kanila. Panahon na para lumikha ng ilang mahikang pangkusina at magprito ng molecular na itlog. Ibuhos natin ito sa kawali. At ayan na. Wow, nakita ko ito sa YouTube. Sakit, mag-ingat ka. Ang mga itlog ko, lahat ay nasa apoy. Anong bangungot? Oo, hindi mananatili sa bahay buong araw si Baby Gloria. Gutom na rin ako. Napaka-appetizing ng mga itlog ni Lola. Oo, Jane, wala kang tsansa sa round na ito. At magugustuhan kaya ni Baby Gloria ang molecular cuisine. Saan ako magsisimula? Hindi sa ngayon. Oh, James! Gusto kong subukan ito. Oo, hindi masama. At ano ito? Gusto kong subukan. Kakaibang mga itlog. Wow. Matamis ito! Ang sarap! Gusto ko ito! Pinipili ko ito? Alam ko na yan! Lola, tara na! Gusto kong kumain ng sandwich. Oh! Maghintay ka. Siyempre, mahal. Ikinalulugod kong magluto. Isang sandwich ay madali. Lagi akong kumakain ng toast na may Nutella. Pero sa pagkakataong ito, gagawa ako ng mas maganda. Magdadagdag ako ng higit pang toppings. Ang paborito kong marshmallows, strawberry chocolate bars, at sweet and sour marmalade tongues. Pagkasarap ng kinalabasan. Pero parang may kulang pa sa sandwich na ito. Oo, matamis na gel at maasim na fizzy na candy. Anong gandang ideya ang naisip ko? Orihinal, pero sa tingin ko'y mas mabuti na sumunod sa tradisyonal na resipe. Mustasa, ham, keso, dahon ng litsugas. Pagsamahin ang lahat at ngayon ay maaari mo nang iprito ang sandwich hanggang maging malutong ang magkabilang panig. Di Lola, iprito muna ng malalim. Pagkatapos ay idagdag ang halaman. Hindi dapat mahirap isipin kung gaano nagugutom ang... At ngayon, ang pangunahing masarap na dulce ay mga suso. Ano? Mga suso? Ang baho. Anong amoy? Amoy, Paris. At ngayon, maaari mo na itong ilagay sa plato. Magdadagdag ako ng seafood. Mahusay. At sa wakas, magdadagdag ako ng keso na may amag. Nahihilo na si Lola. Wow! Ito ay isang obra maestra sa pagluluto. Hindi ka panipaniwala. Nalampasan ko ang aking sarili. Kukuha rin ako ng magandang sandwich. Oh, natunaw ang tsokolate, pero alam ko ang pwedeng gawin. Kailangan natin kumuha ng mangkok ng tubig at idagdag pa ito. At ngayon, ang chocolate. So ay magyayelo sa anumang... Nakita ko ang life hack na ito sa TikTok. gawin natin ito. Iba't ibang kalahok at iba't ibang mga sandwich. Ano ang pipiliin ni Gloria? Wow! Anong cute na maliit na busina! Anong klaseng sandwich ito? Nako! Ang sama ng lasa! Ay mga pako ito! Sino ang nag-isip na ilagay iyon? Apakaganda ng sandwich na ito! Isang kahangahangang pusong tsokolate. Ang sarap! Gusto ko ang matamis na sandwich. Mukhang ordinaryo lang itong sandwich. Subukan natin. Oh, ang sarap! Mas maganda ito kaysa sa lahat. Pinipili ko ito bilang panalo. Oh, si Lola ang nagluto nito.